Magandang araw sa ating mga ka-TikTokers and sa mga kaibigan natin dito sa TikTok. Magbibigay lang tayo ng kaunting reaksyon dito sa isang teacher na dinala pa talaga sa TikTok ang kanyang galit dahil dito sa kanyang mga estudyanteng walang respeto. Na sinasabi niyang walang respeto sa kanya. So, panoorin muna natin at pakinggan kung ano yung mga sinabi ng teacher na ito. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Bumaba ka na doon. Tatawa ka pa. Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So yan guys, napanood na natin yung mga sinabi ng teacher na ito. So para sa akin, reaksyon ko dito ay tama ang isang teacher na ito. Hindi siya nag-board exam para lang ay gawing katatawanan at hindi respeto ng mga estudyanteng ito. Napakahirap magturo. Lalong-lalo na sa mga kagaya nitong estudyanteng sabi niya ay hindi naman matalino, di ba? So totoo naman, oo, napakahirap magturo. So bakit kailangan pa nating bastusin ang teacher kung ano man ang ginawa ng mga estudyante na ito? Napakahirap. So kaya siguro hindi na ito nakapagpigil ang teacher na ito. Talagang nagalit na siya, no? Siyempre tao lang din naman ito. May puso ito, may damdamin. At kung si Jesus Christ nga ay nagalit dahil dito sa mga ginagawang kabastusan ng mga tao, dahil sa mga ginagawang kabastusan at hindi pagrespeto, kaya hindi natin ito masisisi ang teacher na ito kung nagalit man siya. Hinalya sa TikTok ang kanyang galit siguro para maiparating niya sa lahat kung ano kahirap ba ang magturo para matuto itong mga estudyanteng ito. Pero parang hindi sila natututo ng mabuti kagaya niyan. Ang natututunan nila ay puro kasamaan, no? Alam mo, sa ngayong panahon kasi ang mga kabataan, iba na ang mga pag-uugali nila kaysa noong araw. Sa noong araw talaga ang mga estudyante, takot talaga yan sa guro. Kaya nga noong araw mas matatalino ang mga estudyante kaysa sa ngayon. So pasensya na sa lahat ng mga makakapanood nito, hindi ko nila lahat ang mga estudyante. Mayroon namang mga estudyante sa ngayon ng mga mabubuti at mga matatalino. Ayan. Tama naman sinabi ng teacher na yan tama. Kaya ako kampi ako dyan sa teacher na yan. Kumbaga talagang saludo ako sa kanya. At siniseryoso niya kasi ang kanyang trabaho para ang estudyante ay matuto. Pero kung ang mga estudyante naman ang hindi nagsiseryoso sa kanilang pag-aaral at nakukuha pa nilang bastusin ang kanilang guro, ay hindi maganda yan. Oo. At iyan sa palagay ko, iyan ay nag-uumpisa yan sa mga magulang ng mga batang yan. O dapat
ang mga magulang ng mga batang yan ay may panahon din sila sa mga anak nila para mapagsabihan at turuan ng magandang asal. Ano? Dapat mahalin natin ang mga guro. Kasi kung wala ang guro, hindi kayo matututo. Wala kayong mapupuntahan. Di ba? Kaya sana doon sa mga estudyante, kailangan magkaroon tayo ng respeto. Mag-aral tayo, unang-una kasi, kapag nag-aral kayo, para din sa inyo yan. At para sa paghihirap ng mga magulang ninyo yan. Kasi hindi kayo makapag-aaral dyan kung hindi kayo pinagastosan ng mga magulang nyo. Dapat yun ang iisipin natin, yung matuto tayo na para yung maipakita natin sa madlang people na mabuti tayong tao, di ba? So nakakahiya, nakakahiya. Ang dami nang problema ng Pilipinas, dagdag pa kayo. Sabi nga noon, sabi nila ang pag-asa daw ng bayan ay ang mga kabataan. Sa palagay ko hindi lalong lulubog ang bansang Pilipinas kung aasahan natin ang ganitong klaseng mga kabataan. Di ba? Ayan, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang.